Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami ay laging tumalikod at sa mga utos mo kami nawa ay makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makakatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasanin ng basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong Mahal.
Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo. Ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking itutulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas." Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naalala ko ang isang TV commercial tungkol sa dandruff shampoo. Tinatanong yung mga tao, ano ang number 2 anti-dandruff shampoo? At yung mga tinatanong na tao hindi makasagot. Di nila alam kung ano yung number 2 anti-dandruff shampoo. Pero nung tinanong na sila,
Ano yung number 1 anti-dandruff shampoo? Naku, nasagot nila lahat. Ano ang sagot? Ano ang number 1 anti-dandruff shampoo? Siyempre, commercial yan ng Head and Shoulders. Sa ating Ebanghelyo, tinatanong si Jesus, ano ang number 1 na utos? Ano yung pinakamahalaga sa lahat ng mga utos? Sinagot naman ni Jesus, ang number 1 naman talaga, yung mahalin natin ang Diyos ng buo nating pagkatao. Pero bagamat number 1 lang ang tinatanong kay Jesus, isinunod niya yung number 2. Kaya hindi naman tinatanong kung ano yung number 2. Tinatanong lang ano yung pinakamahalaga. Ano yung number 1, mahalin ng Diyos. Pero isinunod agad ni Jesus yung number 2. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Isinunod agad ni Jesus kasi yung number 1 at number 2 magkakambal. Itong dalawang utos na ito, magkabuhol. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng tuparin ang number 1 na utos nang hindi natin tinutupad yung number 2. Magkasama palagi yung mahalin ng Diyos at mahalin ang kapwa. Paano nating mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita? Makukuha lamang nating mahalin ang Diyos at paglingkuran siya sa kapwa natin na nakikita natin. Kaya yung layunin nating mahalin ang Diyos matutupad sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kung sinasabi mo lang na mahal mo ang Diyos pero walang pagmamahal sa kapwa, sinungaling ka. Yan ang sabi ni San Juan sa kanyang sulat. Kaya laging magkasama yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sana number 1 na lang, mas madali. Yung mahalin ng Diyos. Kaya magdasal lang tayo ng magdasal. Akala natin, natutupad na natin yung mahalin ng Diyos. Pero hindi lang tayo puro dasal. Meron din tayong kawang gawa. Meron din tayong malasakit sa kapwa. Yung dasal natin ay sinasamahan natin ng malasakit sa kapwa. Lalo na yung mga nagdurusa at naghihirap. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay yung panalangin sa kawang gawa, lalo na ngayong Kwaresma. Itong Kwaresma, hindi lang tayo puro dasal. Ngayong Kwaresma ay pagkakataong magkawang gawa tayo. Palalimin yung ating pagmamahal sa kapwa dahil nakikita natin ang mukha ng Diyos sa kapwa natin, kahit sa kaaway mo. Kaya ibigin mo rin yung kaaway mo. Ibigin mo rin lalo na yung mga mahirap mahalin. Ibigin mo rin kahit yung akala mo hindi karapat-dapat mahalin. Sa kanila pa nga natutupad lalo yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya itong dalawang batas na ito at utos, magkabuhol, magkakambal, hindi mapaghihiwalay. Ang ugat ng pagmamahal natin sa Diyos ay yung pagmamahal din ng Diyos sa atin. Unang nagmahal ang Panginoon sa atin. Una tayong nakaranas ng Kanyang kapatawaran. Itong pinapahayag sa unang pagbasa natin, yung paanyaya ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Siya ang unang nagpakita ng matinding pag-ibig sa atin. At naranasan natin yung matinding pag-ibig niya sa pagpapatawad niya sa atin. Tandaan natin, una tayong minahal ng Diyos. Kaya yun ang ugat ng pagmamahal natin sa Kanya.
At lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, gawin din natin sa kapwa natin. Lalo na yung pagpapatawad, lalo na yung pagtanggap ng Diyos sa atin sa kabila ng ating kahinaan. Ganon din tayo magmamahal sa kapwa natin. Kaya una tayong minahal ng Diyos, mahalin din natin siya. Nawa ang ating pananampalataya, nawa ang pagsasabuhay natin ng relihiyon natin ay ang maglalarawan nito, yung matinding pagmamahal natin sa Diyos at yung committed na pagmamahal din natin sa ating kapwa. Itong dalawang utos na ito ng Diyos, araw-araw nating tuparin sa konkretong buhay natin. Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ating itugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway hihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal, lalo na yung mga nakalimutan natin. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganan, katulad ng ginawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin mo, Diyos ko, lagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Ang pagsunod namin sa giliw mong anak, sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Tinuruan tayo ni Jesus na tawaging Ama ang Diyos, kaya't ipahayag natin ito ng lakas loob sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. O Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just. Our God is mercy, rest to the weary. Return, my soul, to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. O Lord, save my life, be my strength. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalon namin sa paikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.